Hi there mga beloved yung soulmates, kamusta po kayong lahat? Nandito naman po yung lingkod Ransom Tarot Channel para bigyan po kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong laging inabangan, sinusubaybayan pinakamahal na Ransom Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates na laging nakasubaybay, nanonood. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta, lalong-lalo na sa ating mga soulmates na overseas Filipino workers or OFW sa mga panig po kayong ng mundo naroon ngayon. Maraming salamat po sa nakakataba sa puso na support na laging panonood. And kapag bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Mag-comment po kayo sapagkat nagbabasa po ako, nag-reply po ako ng mga comment. And of course, please do like and share na rin po natin mga videos na ina-upload. Okay? Ang ating pong reading ngayon ay isang timeless reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Gemini. Pag sinabi po natin timeless reading, ay kahit kailan nyo po ito mapanood, next week, tomorrow, next month, next year. Ang ibig sabihin po ay para po sa inyo ang energy ng reading na ito. Ulitin ko, para sa inyo itong mga Gemini. I know that you're excited. And huwag na natin pang patagalin pa ito. I hope and I pray na nasa mabuti kayong kalagayan. You're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Okay, laban lang po. Kakasimula lang ng taon and of course, marami pa tayong pagdadaanan this year but I know that you can make it. Kayang-kaya natin itong lagpasan. Basta tiwala lang. And of course, napaka-importante ng lalaban tayo ng patas. Sige, Gemini. Kunin na natin ang yung 10 bara. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters. Give us 10 cards please for Gemini Timeless Reading. Sa mga bago pong member ng ating channel, siguro magtataka kayo kung bakit ganito po ako mag-shuffle, ay medyo magano, pasensya na po, dyan po tayo komportable. Alam po ng ating mga soulmates na matagal nang nanonood. But don't worry, medyo magulo man, but dito tayo makakakuha ng magagandang barahan na makaka-resonate po ang lahat, okay? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, 8 cards please. Ayun, 3, 4. 6 cards please for timeless reading for Gemini. Ayun, 5. Last 5 cards for Gemini. Ayun, nakita nyo, nahulog. 6. 4 na lang po. 7. Gemini, 3 na lang. Yan, ang ganda. Tumatalon. 2 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 2 cards please for Gemini. Oh, ito. And last 1. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 1 card please for Gemini Timeless Reading. Pasensya na po kung medyo maingay sa background. Just focus lang po sa ating mga baraha and sa ating reading. Okay? Kompleto na Gemini ang 10 baraha. Huwag na natin pang patagalin ito. Okay? Maraming salamat ha sa inyong overwhelming na response sa ating pagbabalik. Matagal na nawala ang inyong lingkod, but here you are. Nakakatuwa na basahin ang inyong mga comment na sobrang saya nyo. First time nyo rin ako nakita ang mukha. It's because for the past readings natin ay puro voice over lang tayo. Okay, Gemini. Oh my God. Oh my God. Takpan ko agad to ha. Tatakpan ko agad ito. Sorry ha, Gemini, but sabi ko nga, hindi ako nag-sugarcoat, hindi ako nagtatakip ng mga baraha para magmukhang maganda. But don't worry, hindi pa naman final to. Although hindi magandang ating opening card, but tingnan natin kung ano magiging reminder sa universe. But this is a devil card, okay? The energy that I can feel her, Gemini, ay nasa sitwasyon kayo ngayon na parang you are now in a situation na parang you don't know what's going on in your mind. Parang litong-lito kayo, Gemini. Ano bang nangyayari? Overwhelmed daw kayo, napakaraming mga up to the point na parang gusto nyo nang gumawa ng hindi maganda. Okay, Gemini, mag-comment kayo. Because devil card, there are a lot of temptations. Parang nakikita ko dito, nakakapit kasi isang sitwasyon or isang bagay na hindi ka makawala. Bisyo ba yan? Ano ba yan? But I can see her, ito yung dala nitong devil card nito. This is the energy that I can feel her. Tingnan natin sa mga susunod na baraha, Gemini. But don't worry, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob kasi makikita naman natin dyan. Of course, hindi papayag itong 10 baraha na walang resolution or parang walang positibong card para matulungan ka kung anong advice ang maaaring gawin mo. Okay? It's given by the universe. Okay? Oh, pangalawa, 6 of Pentacles. Okay, parang medyo nabibigyan ako ng hint dito.
Gemini, parang na-scam ka daw. There's a big amount of money na parang hindi nakabalik sa'yo. Masyado kang nagtiwala, masyado kang naging mabait sa kapwa mo, masyado kang nagtiwala sa taong ito. Titingnan natin sa mga susunod, maliliwanagan tayo kung sino bang tao na yan. But I can see here a big amount of money. Siguro dahil nga sa pagiging mabait mo, parang nakita ko dito parang naabuso ka sa sobrang kabaitan mo, sa sobrang kaluwagan mo. It's because talagang nature mo yan, pagtitiwala, at hindi natin kasi kilala masyado siguro sa sobrang amo ng mukha, sa sobrang bait tingnan, talagang nahulog ang loob mo up to the point na yung finances mo pinagkatiwala mo, Gemini. But ito yung nakikita ko na connected dun sa unang baraha na devil card. It's a big amount of money. It's not only a money, siguro pati resources, property. Meron talagang something na parang malaki itong loss, malaking nawala sa iyo na parang ito ngayon ang gumugulo sa isipan mo to the point na yung devil card na yun ay yun nga sinasabi ko parang hindi na maganda yung tumatakbo sa isipan mo ngayon. It's because of this thing, napakalaking bagay na nawala sa iyo. Okay, tingnan natin Gemini sa mga susunod na baraha. Third, talaga, kino-confirm ng baraha. Look, Three of Swords. Okay, actually, hindi lang okay. Itong tao na nag-betray sa'yo, okay, kumbaga, ano na lang yun eh, parang pina-fall ka muna, parang na-in-love ka dito, pero hindi mo sukat ahalain na yung habol niya pala sa'yo, yung pera. Parang, parang kang ginayuma, na-hypnotize, na parang siguro, to the point na binuhos mo ang lahat, na sinabi mo mahal mo na siya, pinagkatiwala mo ang lahat, tas yun pala ang pakay niya sa'yo. Here, tingnan mo. You're being heartbroken as of now. Kaya down na down kaya lumabas ang devil card, sinabi ko, parang hindi talaga may paliwanag ang nararamdaman mo ngayon sa sitwasyon. It's because hindi lang yung material na bagay ang nawala sa'yo, ang kinuha sa'yo, but yung tiwala mo, yung emotion mo talagang naapektuhan, down na down ka with these Three of Swords. You're being heartbroken. Not only for the love life, but for the fact na talagang sobrang kalungkutan kasi nga nagtiwala ka. Never mo paulit-ulit na tumatakbo sa isipan mo, bakit ginawa to sa'yo? Bakit nangyari to sa'yo ng taong to? Samantalang pinagkatiwalaan mo, binigay mo ang lahat. Hindi mo naman ginawa na masama, pinakain mo pa, dinamitan mo pa, everything na favor na ibinigay mo sa taong to. But ito ang kapalit. Okay? That's why I cannot, kumbaga, I respect your agony, na nirerespeto ko ang nararamdaman mo, Gemini, kasi hindi madali ito. Hindi basta-basta ganun kaliit itong bagay na nawala sa'yo, hindi lang material, but of course, yung emotional state mo ay naapektuhan dito. Okay? Pang-apat, tingnan mo talaga, you're very sad, Gemini, Five of Cups, up to the point na sabi mo nga parang you felt hopeless. You feel so hopeless as of this moment. Ayan, here you are. Parang feeling mo wala nang saysay ang buhay mo. Gemini, you feel na parang it's the end. Look at that. Parang hindi mo na makita ang lahat ng mga achievements mo. Parang biglang naglaho ang lahat. Although you have been decorated with too much achievements and accomplishments, napakarami mong napatunayan, napakarami mong naipon, marami kang awards na na-receive, but here you are, gumuho ang lahat. Parang since wala nang silbi ang lahat because of this thing na nangyari sa'yo. It was so sad, napakalungkot na nangyari, Gemini, but titingnan natin sa mga susunod na bara, hindi papayag ang universe na walang pag-asa ang lahat ng ito. You just need to carry on. Kailangan mo lang magpatuloy. Okay, ito, Five of Cups. You're so sad. You're very down. Talagang bagsak na bagsak. Tingnan mo, connect ang mga barahan natin. Shuffle natin to. So, ibig sabihin talagang Gemini, you are in this state as of the moment na talagang hindi okay. Physically, mentally, emotionally, talagang down na down ka. Of course, hindi natin masisisi, talagang hindi kita masisisi, Gemini, kung bakit yan yung nararamdaman mo. It's because nga hindi madali itong pinagdaanan mo. Hindi ito basta-basta na pagkabukas ay makakalimutan mo o makaka-move on ka agad. Di ba? I respect that. Talagang kailangan nating respeto ang pinagdadaanan ng bawat isa. Oh my God. The cards are not lying. Look at that.
Tingnan mo pang lima mong baraha. Oh my God. Eight of Swords. Talagang drain na drain ka. Bakit pati ako naaapektuhan, Gemini? Nalulungkot ako sa pinagdadaanan mo ngayon. Please, kung sino mang Gemini nakakaranas ito ngayon, mag-comment nga kayo. And please, hold on. Kumapit pa kayo. Hindi pa to yung katapusan ng lahat. Eight of Swords, look at that. Nakatali kayo. May piring. Puro mga swords. Puro sakit sa loob, sa kalooban, sa damdamin ang nakapalibot sa'yo. Of course, you're very drained. Talagang sinaid ka nitong taong to, ng sitwasyon na to. Talagang inubos niya ang lahat sa'yo. Okay, yung material, mapapalitan yan. Mahahanap pa yan, kikitain pa yan. Pero of course, yung tiwala, yung emotional damage na dulot nito sa Gemini, hindi madali. Talagang, kumbaga, nakabaon talaga. Grabe ang sakit na naidulot nito sa'yo. And of course, uulitin ko, all I can say is, kumbaga, nirerespeto ko ang kasalukuyan mong nararamdaman, at the same time, I agonize with you. Sige, Gemini, I'm so sorry to see these cards na ito yung kasalukuyan mo nangyayari, but hindi papayag, lalo naka first row na tayo, pang limang baraha to, first row na ito yung nangyari. But I believe that dito sa second row, sa 6 to 10 cards, may positibong bagay pa rin nalalabas. Okay? Kumapit ka lang, Gemini. This is not the end, but this is just a reminder for you, by the universe, na talagang human as you are, dadaan talaga tayo sa mga ganitong pagsubok or mga suliranin sa buhay. Okay, let's continue, Gemini, sa iyong pang-anim na baraha. Have hope. Huwag kang mawala ng pag-asa. Talagang makikita natin sa mga barahang ito, okay? Oh, sabi ko sa'yo cheer up, Gemini. Ace of Cups. There's still a new beginning that is ahead, waiting for you. Ace of Cups represents new chapter in life. Hindi pwedeng hanggang dyan ka na lang. Of course, sabi ko nga, masakit. And no words can describe the pain that you're feeling right now. Walang sino man ang pwedeng humusga sa iyo kasi talagang hindi ito madaling pinagdaanan mo. But this Ace of Cups is telling you, the universe is telling you, Gemini, to please cheer up. Hindi magiging madali ang lahat, paunti-unti. But you need to help yourself. Kailangan mong tulungan ang sarili mo na bumangon because may pag-asa pa. Okay? Hindi pa tapos ang lahat. Diba sinabi ko sa iyo, meron talagang resolution ang lahat ng ito. Hindi papayag ang universe na malugmok ka dahil sa isang sitwasyon lang na yan. That's part of the process. Pain is part of the process in this universe. And without pain, we cannot learn. Hindi tayo matututo. Hindi tayo magmamatured. Okay? Ace of Cups, ito. Ang ganda, sabi ko sa inyo ang ganda nitong pang-anim na baraha. There's still hope. May pag-asa pa. May panibagong bukas. May mga pinto pa ng opportunities na magbubukas sa'yo. Okay? Wow! Pang-pito. Oh, look at that. After the Ace of Cups, here the Ace of Swords. Talaga. Magkasunod na Ace. What does it mean? Not only doors of opportunities, but there are new people na makikilala ka. Merong panibagong mga tao na makikilala ka na actually hindi lang siguro I will respect kapag hindi ka basta-basta na magtitiwala kasi nga fresh ka pa. Hindi ito basta-basta na pinagdaanan mo, but you need also to put in space for trust again. Kasi itong mga taong bibigyan sa universe ay kahit papano ay ito na yung mga taong makakatulong sa'yo. Okay? Ito na yung mga taong magbibigay sa'yo ng renewed hope, pag-asa. Of course, talagang hindi lahat naman pare-pareho ang tao. Of course, magkakaroon ka ng trauma, magkakaroon ka ng doubts, okay? Kasi baka isipin mo, baka another person na naman to, na ganito mangyari sa akin. But kasi kung hindi mo susubukan, walang mangyayari. That's kumbaga part niya ng universe na kailangan natin parang sumugal. Our life here is like a gamble or kumbaga risk. If you are afraid to take risk, walang mangyayari. Okay. Siyempre, pag natalo, taya ka ulit. Ganun lang talaga. But as of now, kasama na dun yung maturity. But believe me that after this pain that you've been through, itong mga panibagong tao, panibagong sitwasyon na ibibigay sa universe, ay kahit paano, mananalo ka naman dito. Hindi na yung puro naman sunod-sunod na talo. Okay? Eighth card mo,
Gemini. Again, kapag hindi pa kayo nakasubscribe at nakaresonate kayo sa ating reading, please do subscribe and mag-comment kayo kasi nagbabasa po ako ng mga comments. Oh, okay. Five of Pentacles. Okay. Gemini, if you see this video, this is also a reminder of the universe para sa iyo. Kung meron pang konting natira doon sa sitwasyon na yun na inubusan ka, or kung meron mang at least pa parang may mga panibagong tulong na darating sa iyo, or may mga panibago kang pakikitaan na papasukin, this is the best time to at least now have discipline or kontrolin na ito sa pagpapalabas ng pera, sa pag-i-invest. Tingnan mo, although this Five of Pentacles represent money or resources, pero kung titingnan mo, may snow, or yung sabihin talagang magiging frozen ang resources, magiging mabagal ang pagpasok ng pera. That's why kailangan kung anong meron ngayon ay alagaan ng mabuti. Okay, di ba pag malamig ang panahon ay parang mabagal, konti matumal, kahit di ba pag maulan matumal ang benta. Ito rin, this Five of Pentacles represents discipline in terms of holding or managing your resources na meron ka sa kasalukuyan, Gemini. Okay? Your ninth card is the Knight of Wands. Okay? Here you are. Magkakaroon ng healing. Hindi pa ngayon, hindi next month, next year, but eventually makaka-receive ka ng healing sa pain ng pinagdaanan mo. Ayan, uuwi ka, this Knight of Wands, andun yung 3 pyramids sa background, so that is success. So ayan, uuwi ka pa rin na talaga magkakaroon ng healing, na maturity. Hindi magiging madali ang lahat, of course. Sabi ko nga, little by little, step by step, but magugulat ka na lang, gigising ka one day, naka-move on ka na dito sa pain na pinagdaanan mo. Magugulat ka na lang, hinil ka na pala ng universe, and you will be trusting again. You will be happy again. You will be opening again your hearts and mind and your life to new ventures, to new possibilities and opportunities that will be opening to you given by the universe. Okay? Sabi ko nga, but hindi magiging madali ang lahat. But believe me, trust the universe that one day, in universe perfect timing, this Knight of Wands represents healing, and you will be moving forward. Makakalimutan mo ang lahat, and you will be starting over again. Okay? Gemini, tapusin natin yung 10th and last card mo with this. Oh, Empress. Magbo-bloom ka ulit. Empress card, magkakaroon ng blooming season pa rin, harvest season para so it means na talagang it's been a long time na napabayaan mo ang sarili mo. It's been a long time kasi nga, of course, you've suffered from anxiety, from, hindi maganda itong naitulot sa iyo mentally and physically, that's why. But after all of this healing and maturity, after you move on, here comes the Empress representing blooming. Okay, you will be gaining again the confidence that you have. Magiging confident ka uli, ngingiti ka uli, makikisalamuha ka, and of course, magiging masaya ka uli with this Empress card. It represents renewed energy and positivity that you will be having, and with that, Gemini, you just need to carry on. I respect the pain that you've been suffering, and hindi madali ang lahat, but sabi ko nga, kapalit nito ang lahat ay panibagong pag-asa. Kailangan mo lang panghawakan. Marami pa rin mga mabubuting tao, marami pa rin papadala sa universe sa mga magagandang sitwasyon na makakatulong para makabangon ka muli. All in all, thank you so much. I am praying na maraming nasa sign ng Gemini ang makapanood ito ngayon para at least mabigyan natin sila ng pag-asa, matulungan with our soulful and meaningful tarot reading. Again, maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Kapag hindi po kayo nakasubscribe, please do subscribe. And kapag nakaresonate po kayo sa ating reading ngayon, mag-comment po kayo. Please do like and share and recommend our channel sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo na mahilig rin sa tarot reading. Again, maraming salamat din ng mga kong soulmates na sama kayo ngayon naroroon at ang mga ginagawa nyo. Mag-iingat kayo lagi. God bless us all.